All right, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ang tatalakayin po natin ngayon is all about dito sa minimum wage earner o yung pinapatupad na kailangan ng mga provincial rate ay mawala na. At tinutulungan na po tayo ng kamanggagawa party list na si Representative, sino ba to? If I may Teka lang. Si Representative Eli San Fernando, natulungan tayo upang palawigin o palakasin natin ng mga manggagawa na mga ordinaryong empleyado na patasin ang ating mga sahod, mga kaplastik. So, let's talk about the wages, kung bakit hindi masagot ni ate. Sino ba tong ate na to? Si Maria Criselda, na bakit hindi niya masagot yung yes or no, na simpleng sagot lang naman o yes or no, na sapat ba sa mga kamanggagawa natin o sa mga ordinaryong Pilipino ang minimum wage earn o provincial rate. Bakit hindi niya masagot yun, mga kaplastic? So panoorin natin kung paano tinanong ni Representative Eli San Fernando ang tungkol dito sa minimum wage. ask po kasi kailangan po natin mag-benchmark dito eh. Currently po magkano po ang salary grade po? 29 po. 29. Magkano po ito monthly? That's 160,000. Take note, SG29 na po yung kanyang salary grade, which is 160,000 pesos ang sinasahod ni Ma'am Criselda bilang isang public servant. Tapos hindi niya masagot ang salitang yes or no kung sapat ba ang sinasahod ng mga ordinaryong Pilipino, mga kaplastik. So ito yung follow-up question ni Congressman Eli San Fernando. Subukan niyo po ba na maging minimum wage earner? Po, sapagkat ako po ay nag-aral ng mabuti, mahirap lang po kami noon at nagsikap ako para maging competitive. We recognize that po. Marami rin po ng mga nag-aaral ng mga minimum wage earners natin. Pero nananatili na minimum wage earner. So, hindi naman po. Diba? Yung rebat niya ay bagamat siya ay dating mahirap, nag-aaral siya ng mabuti at nagkaroon siya ng trabaho, which is yung trabaho niya ngayon. SG29 na ngayon ang kanyang salary grade, which is 160,000. So sinisi mo pa yung mga ordinaryong Pilipino kung bakit minimum wage lang ang sinasahod ng bawat Pilipino na kagaya ko. Diba? Bakit mo naman sisisihin sa mga ordinaryong Pilipino na kung bakit sila minimum wage? Ang daming nag-graduate taon-taon, mga kaplastik, pero hindi lahat ng nag-graduate ng college, high school ay nakakakuha ng magandang trabaho at the same time kung may trabaho pa talagang tumatanggap sa kanila. Dahil una sa lahat, mataas ang standards ng mga kumpanya. Pangalawa, kailangan may experience ka. Paano ka magkaka-experience? Even na nga nag-aaral ka pa lang, hindi mo pa nga nagagawa yung trabaho mo, wala kang idea kung ano yung portfolio mo, tapos sasabihan mo, kailangan mo ng working experience at least 2 years. Ano yun? Diba? Isang malaking kalokohan yung mga ganong klaseng pangangatwiran na parang minamata pobre mo yung mga tao. Nasasabihin mo na ikaw ay galing ka sa mahirap, nagsumikap din at nagkaroon ka ng trabaho. So hindi namin kine-question yung pagkatao mo. Ang kine-question namin dito is bakit, kung sapat ba ang minimum wage para sa mga manggagawang Pilipino? Pero di niya masagot eh.
Kasi dalawa lang yan eh. Ano nga ba sasagot ko? Sasabihin niya sa utak niya, ano nga ba yung sasagot ko? Pag sumagot naman ako ng oo, maraming magagalit na mga oligarchs dito sa akin. Mga negosyanteng sakim. Magagalit sa akin yan, mga kaplastik. Kaya hindi ako pwede magsalita na hindi sapat. Oo, hindi sapat. Pag naghindi naman ako, magagalit na naman sa akin yung mga tao sa paligid ko, which is yung mga taong bayan. Kasi baka isipin nila, hindi mo kasi ramdam eh, kasi SG29 ka eh. 160,000 ang sinasahod mo kada buwan eh. Di ba? Naiipit ka sa dalawang mundo, dalawang malaking bato. Di ba? Na kung saan hindi mo alam kung anong exactly answer na dapat marinig ni Representative Eli Fernando. Di ba? Baga mawawalan ka ng mapupunta ka sa dalawang bangin eh. Hindi mo masagot kasi alam mo sa sarili mo hindi rin sapat. 'Di ba? Pag sinabi mo naman sapat, marami naman magagalit sa iyo. That's a simple answer on that question, mga kaplastik, na dapat sagutin mo na lang practically kung ano ba talaga yung makakabuti. Kung sapat ba o hindi. Hindi ba sapat o sapat? Di ba? Walang problema. Kung para sa'yo sapat yung 540 pesos, walang problema. Pero unfortunately, hindi niya masagot. Kasi nga, naipit na siya sa dalawang malaking bato na alam niya, ano man ang isagot niya, oo o hindi, ay madadali pa rin siya. Po natin kine-question yung level ng pinag-aralan natin. Ang tinatanong ko po dito, hindi nyo po masagot ng diretsahan kung sapat ba diba? O hindi ang kinikita ng minimum wage earner mapa-NCR o probinsya dahil hindi nyo po naranasan maging minimum wage earner. Tama ho ba? With due respect, Your Honor, I have actually answered your question that in my case, it is not enough. But as I said, the question is relative depending on the situation of the person. But depending on situation, kahit nga mga mayayaman naaaray din sa mga ganong klaseng sahod. Sasahod ka ng 540 tapos ang isang cut-off mo, sumasahod ka lang ng 5,000. Imagine mo, 5,000. Kaya mong pagkasyahin niya ng isang linggo? Magbabayad ka ng bill ng kuryente, maabuti ng 1,500. O magkano na lang matitira? 3,500 na lang. O tubig pa, kung malakas pa yung tubig mo, abutin din ng 1,000. So 1,500 na lang matitira sa'yo. O 2,500 pala. Tapos yung 2,500 na bibili mo pa ng ulam mo sa pang-araw-araw. Groceries pa. O groceries ngayon, umaabot na ngayon ng 2,000 yung budget mo. Ano na lang matitira? 500. Pamasahe mo pa papunta sa trabaho. Oh. 'Di ba? Think about it kung talagang sapat ba o hindi sapat. Mga kaplastik. Ano na lang natira sa kanila? Pagod. Sama ng loob. Tapos ngayon, hindi mo masabi, depende daw sa situation ng tao. Sus. Parang dinidepende mo pa kung baka may kaya naman yung pamilyang yun. Paano kung breadwinner yung taong yun? Di sapat. Pambayad ng upa, pambayad ng kuryente, tubig, grocery, pagkain, utang pa sa kapitbahay, sa tindahan, pamasahe. Ano na lang matitira sa sarili niya? Wala. Para baga tayong nagtatrabaho sa wala. Sinasahuran tayo na parang sa kanilang lang din babalik yung perang sinahod natin. Parang kumbaga sa nagsalok ka nag-igib ka ng timba sa timba ng butas yung ilalim. The more na igib ka ng igib, buhos ka ng buhos ng tubig sa timba mo, hindi mo alam butas na pala yung timba mo. Ganon yung effort na nangyayari bilang isang ordinaryong manggagawa. Hindi mo alam na yung iniigiban mong tubig, butas pala. So ganun yung effort na nangyayari bilang isang ordinaryong tao.
Mabuti ka nga, 160,000 yung sinasahod. Siyempre, di mo dama dahil nandiyan ka sa sitwasyong yan na napakasarap ng buhay mo. Malamang sa malamang, baka mayroon ka pang bahay at lupa niyan. Or else, baka mayroon ka pang sideline na ginagawa, which is flood control. Di ba? Di ba yan yung deeper meaning eh. Bakit hindi mo masagot yung simple question kung sapat o hindi sapat? Alam mo sa isang tao kapag hindi kaya sagutin yung mga ganong tanong, alam niya sa sarili niya na mali yun. Alam niya sa sarili niya na hindi niya masasambit yung kung ano yung tama para sa karamihan. Siyempre, ang pakikisamahan niya, yung mga oligarch na negosyante o yung mga sakim na negosyante dito sa Pilipinas, yun ang papaboran nila. Hanggat hindi ito nasa-resolve, mabuti pa nga sa ibang bansa eh. Even sa Singapore, mga ka-plastic, ang mga sinasahod ng mga empleyado ron eh, more or less 6 digit. Kasing sahod ni Madam Criselda, mga ka-plastic. Yung sinasahod niya doon, sinasahod ng taxi driver sa Singapore. Ganong kaganda ang ekonomiya ng Singapore. Taxi driver lang pero sumasahod ng 6 digit. Samantala dito, 4 digit na nga lang ang sinasahod, papilit pang binibigay ng mga employer, mga ka-plastic. So nakakalungkot na ganyan talaga ang nangyayari. Hanggang kailan pa ba tayo magtatanda, mga ka-plastic? Hanggang kailan tayo makaka-realize na ang mga empleyado ay mas mahalaga? Sila yung dugo at pinakaugat kung bakit umaasenso yung mga negosyo ninyo, mga hinayupak kayo. Diba? Imagine nyo, hindi naman na-under yung negosyo nyo kung wala kami mga ordinaryong tao na ginagamit ninyo at sasahuran nyo lang ng barya. Diba? At hindi magiging ganun kalago at hindi lalaki ang branches ninyo kundi dahil sa amin. Sa bagay kami, ang tingin nyo lang sa sarili, tingin nyo lang sa mga ordinaryong tao is mga patapon na, mga walang kayang palitan ng bago, yung mga kaya nilang utuin, di ba? Di ba? Siyempre, pag bata yung hinire nyo, kayang-kaya nyong mamain, kayang-kaya nyong takutin. Eh, pag mga matatandang empleyado na hindi nyo kayang takutin dahil nga alam ninyo, nalalaban at papalag kami, di ba? Kaya gusto niyo mag-hire ng mga below 22 years old hanggang 28 years old. Yan yung mga mentality ng mga bata na hindi nila iniisip yung magiging kinabukasan nila. Yan yung mga stage na age ng isang kabataan na hindi nila iniisip yung magiging future nila. Kaya yun yung kadalasan na hina-hired ng mga sakim na negosyante. At the same time, pag yan naka-realize na at naisip nila na parang lugi sila sa sitwasyon na sahod sila ng sahod, walang napupuntahan yung sahod nila, na hindi sila makaipon kahit piso man lang. Dahil nga, yung sasahurin mo, nauubos na sa isipan mo. Diba? Mga ka-plastic. So, ang hiling ko lang sana maki-operate man lang itong mga taong ito na sana man lang maunawaan niya yung mga ordinaryong Pilipino na bigyan nila ng magandang sahod, yung sapat para sa lahat. Hindi yung parang iniisip nila yung sarili nilang kapakanan para yumaman. Diba? Aanin mo yung yaman mo kung yung negosyo mo lumulubog na dahil wala nang empleyadong gusto mag-apply sa inyo. Aanin mo naman yung magandang negosyo mo kung marami naman mga taong naghihirap. Sinong bibili ng mga produkto ninyo? Di ba kami rin? At the same time, kami yung mga employee. At the same time, kami rin yung mga customer na pwedeng mag-consume ng mga produkto ninyo para lumago din yung negosyo nyo. Yan yung isipin nyo, mga ka-plastic. Sana naman ma-realize ninyo mga negosyante na huwag niyong pairalin yung kasakiman ninyo. Pairalin ninyo yung
humanity. Napagandahin ninyo yung ekonomiya. At di lang kayo ang gumaganda, pati yung buhay ng mga ordinaryong Pilipino, mga kaplastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.